So, sunod, mga kababayan. Ito yung sunod. Naku po. Ito yung sunod mga kababayan, si Bongo. Anong nangyari dito kay Bongo? Ito na mga kababayan. Itong kay Bongo mga kababayan ay 'di ba nagsampa si Trillanes, Nakita ninyo kani-kanina lang, nagsampa po si Trillanes ng kaso sa ombudsman na plunder case laban kay Bongo, no? So ngayon mga kababayan, parang tumapang si Bongo. Nako, tumapang si Bongo mga kababayan. Ang sabi nga dito, you are barking at the wrong tree. English yan. First time ko narinig sa'yo yan, Bongo. Huwag ako. Tumapang. Ang tapang niya. Nako, ito. Pakinggan natin mga kababayan. Pakinggan natin. Hapon po sa inyo lahat. I have been expecting this complaint and now we are in the proper forum to prove the baselessness of his allegations. I now have the opportunity to answer him point by point before the ombudsman and not on media anymore. I will cooperate with the investigation and abide by its legal processes. The truth will be revealed and believe that justice and fairness shall prevail. I hope that the ombudsman will be fair. Ulitin ko lang po, I am one with the Filipinos. I am one with the Filipinos in this crusade against corruption. Kasama niyo po ako. Labanan po natin ang korupsyon. Manahimik ka nga, Bongo, labanan ng korupsyon. Anong nangyari doon sa Super Health Center? 300 ka unit, hindi na tayo-tayo, hindi na gawa-gawa. Di ba? Ikulong po ang mga kurakot at mga magnanakaw. Ikulong ang kurakot at magnanakaw. Naku, Bongo. Baka, di ba? Baka, Bongo, yung sinasabi mo, malulunok mo yan. Di ba? Baka, Bongo, yung sinasabi mo, malulunok mo yan. Ulitin ko, Bongo, baka malunok mo yan. Ikulong ang kurakot at magnanakaw. Baka malulunok mo yan. Sinabi na ni Bato yan. Ang sabi ni Bato, Mr. Trillanes, puro ka lang ngal-ngal. You make my day. Hulihin mo ako. Samahan mo pa ako. Nasaan si Bato ngayon? Diba? Asaan si Bato ngayon, mga kababayan? Yun ang tanong ngayon. Ikulong na ang mga buhaya, kasuhan, at ikulong na ang mga buhaya at mga mastermind. Wag po Ikulong daw ang mga buhaya at mga mastermind. ilihis yung issue dito. Tumbukin po yung dapat tumbukin. Napapansin ko parang naiba na po ang narrative. Parang meron ng script, no? Na sinusunod o playbook. As a Filipino, Anong script na sinusunod na playbook? 2017 pa yung kaso na yan. Sinabi nga ni Trillanes noon, pagka wala na kayo sa posisyon at patapos na yung termino ninyo, tsaka ko ipafile yung kaso na yan. Anong naiba ang script at nalihis? Walang ganun, Diyos ko. Walang ganun. Tigilan yung panglilin lang ninyo. Diyos mio marimar. Ito pa mga kababayan. Ito. Tignan natin ngayon yung kay Trillanes na latest. Ito. Nagsampa na nga si Trillanes kanina. Topping the midday news, former Senator. Ito na. Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na impluwensyahan ito. Tapos, nung senador na si Bongo, ganun din. Kahit na senador siya, siya pa rin ang nag-a-act as the alter ego of Duterte's. Talagang siya pa rin yung special assistant. Kaya ito ay maliwanag na violation sa ating batas at kaya natin siya nakasuhan. Yun po. Sir, ano po yung ebidensya natin? Ang ebidensya po dito ay mga kontrata mismo galing sa DPWH. Patay. Ito po ay nakuha ko nung ako po ay senador pa. Nako. Tapos dinagdagan namin
Ngayon, Bongo, saan yung sinasabi mong naiba ang script at nalihis? Ha? Tandaan mo, senador pa lang si Trillanes nito. Nakuha niya ang mga ebidensya na pagkatanggap mo ng inaward na project sa tatay mo na nagkakahalaga ng almost 7 billion. Tandaan ninyo kailan pa lang naging senador si Trillanes? Last 2024. At take note, 2017, i-final ni Trillanes yung kaso ni Digong sa The Hague. So ibig sabihin mga kababayan, hindi to bagong script, luma na to. Ngayon lang ni Trillanes ipinoproseso. Nung iba pang mga dokumento nung natapos na ako sa pagkasenador. Bawal po ito. 'Di ba? Hindi mo pwedeng bigyan ng kontrata yung tatay at kapatid mo. Ang nakalagay sa ating batas, up to 4th degree of consanguinity and affinity. Pero ito, first degree ito. Tatay ito at Yun naman talaga sa totoo lang mga kababayan. Tama ang sinabi ni Senator Antonio Trillanes. Hanggang sa 4th degree, maskin mga kaibigan mo, malapit mo na kaibigan, mga kamag-anak, bawal talaga. Kasi nauuyon yan sa batas na tinatawag nilang conflict of interest. Ngayon, pag napatunayan na conflict of interest na nabigyan mo ng project na nagkakahalaga ng 50 million project, pasok ka na sa banga. Or sa madaling salita, pasok ka na sa plunder case. Pag sinabi nating plunder case, wala pong piyansa yun. Pagkakakulong buong buhay o reklosyon perpetua. Ayun po yun. batas, up to 4th degree of consanguinity and affinity. Pero ito, first degree ito. Tatay ito at consanguinity kapatid. at affinity, mga kaibigan, kamag-anak, kakilala. Hindi niya pwedeng sabihin na hindi niya mapipiling kamag-anak niya. Kasi hindi ito basta-basta kamag-anak. Malapit sa kanya, kapatid at tatay mismo. Tapos, halos 200 contracts ito. Sa City Hall ng Davao hanggang sa Davao kung Region. Sila ay presidente na. O yun. So bukod pa ron, itong CLTG at saka Alfredo Builders na construction companies ng tatay at kapatid ni Bongo, undercapitalized ito, hindi sila pwedeng magkaroon ng mga proyekto ng mga daang-daang milyon. So ang ginawa nila, nagsisircumvent sila ng ating batas by having joint ventures with yung may mga AAA licenses. Diba? Okay? So bukod nga sa undercapitalized, sila rin ay may B license lang noong mga panahon na yon. So ibig sabihin mga kababayan, yung iba pa dyan na mga kasabwat dyan, yung mga kontraktor na mga V license lang. Ibig sabihin ng mga V license, hindi sila pwedeng tumanggap ng lumalagpas na ng bilyon. So pwede silang tumanggap mga millions lang, mga hanggang 100 million na mga project. Pero kapag license or V license ang tinatawag, may mga limitasyon. Tapos ang ginawa nila mga kababayan, ganito po. Halimbawa ito si Bongo, yung CLTG Builders, yung Alfredo at saka yung St. Timothy at St. Gerard ni Diskaya, na halimbawa kay Diskaya, pwede siyang kumuha ng halagang bilyon. Ngayon ang gagawin ni Diskaya, ganito yan. Para hindi tayo medyo mahirapan, hatiin natin to. Doon sa CLTG Builders, bigyan natin halimbawa 1 billion yung kabuuhang project. Yung 500 million ibigay natin sa CLTG Builders, yung 500 million dito sa atin. Pero ang lisensya na gagamitin ay yung sa kay Diskaya. Yung kay Bongo, kumbaga ano lang siya, nakiki-sideline lang. Kumbaga sa trabaho yan, halimbawa kung ikaw OFW sa ibang bansa, halimbawa yung pinaka-main na trabaho mo talaga ay tutor ka, teacher. Or tutor ka, or nagti-teacher ka, pagkatapos ng duty mo, na halimbawa 5 oras lang ang trabaho mo, so meron ka pang another 5 hours na libre, pwede kang mag-haircut, pwede kang mag-manicure, pedicure. So ganun ang ginawa nila. Binubudol nila ang sambayan ng Pilipino at binubudol nila ang DPWH. Binudol na nga nila doon na kumuha sila ng proyekto na hindi naman pwede kasi wala silang license,
'Di ba? Nakiki-sideline lang, nakiki-hits. Tapos hindi pa nila ginawa pang ghost project at pangalawa, ginawa pang substandard. So sa madaling salita mga kababayan, doble po ang ginawa nilang pambubudol, panluloko at pangnanakaw sa gobyerno. 'Yun po ang ibig sabihin ni Senator Antonio Trillanes, 'di ba? Yung mga sabwatan na yan. Halimbawa ako, 5 kami, meron kami mga construction company. Wala kami mga lisensya na kumuha ng halagang bilyon. Ang gagawin namin, halimbawa sa 5 na magkakaibigan, may 2 dyan na mga professional license ang kinuha nila, yung sa amin mga non-fro, kumbaga yan sa motor or sa sasakyan. Ngayon, yung mga pwede lang lumusot sa mga malalaking lugar o mga syudad ay yung mga professional license lang. So ang gagawin namin para maka-sideline kami, maka-get luck kami, makikihits kami doon sa mga professional. Kasi si professional, kukuha siya ng 100 proyekto, hindi naman niya kayang tapusin. So pwede niyang i-share sa amin. Pero ang gamit na license sa kanya. 'Di ba? Anong tawag doon? 'Di ba panluloko? 'Di ba? Garapal ang tawag doon, gahaman, panglilin lang ang ginagawa noon. Yan po ang katotohanan mga kababayan, 'di ba? Ito pa. At kaya sila nagjo-joint venture. Tapos may nakita rin tayo, sinama natin dyan sa ating mga dinistribute sa media, 5 kontrata nila na malalaki na aabot ng mahigit 800 million pesos with the Discayas. Kaya yung sinasabi ni Bongo na hindi niya kilala yung mga Discaya, may joint venture yung tatay at kapatid niya. 'Di ba? Kita nyo? Almost 800 million na project na kuha nila. So ngayon, syempre sa 800 million na yun, hindi kayang gawin ng mga Diskaya. Ang gagawin nila, mag-share sila ngayon doon sa tatay ni Bongo na si LTG Builders para medyo lumiit lang ang gagawin nila at hindi sila masyadong mahasel. Ang tanong ngayon, bakit sila nakashare doon sa CLTG Builders kung hindi nga sila magkakakilala? Kasi maano yan conflict of interest ang tawag doon. Paano ka nagbigay ng share doon sa CLTG Builders kung hindi kayo magkakakilala? Napaka-imposible naman bibigyan mo siya ng project na hindi kayo friend. 'Di ba? Tanungin ko kayo mga kababayan. 'Di ba? Tanungin ko kayo. Napaka-imposible bibigyan mo ng proyekto si Tarpulano. Ikaw nagpakahirap kang pumila doon para makakuha ng project. 'Di ba? Para makakuha ka ng project, no? Pipila ka doon, nagbibiding-biding yan eh. 'Di ba? Napakahirap makakuha ng project sa DPWH, lalo na pag hindi ka sikat. Pag sikat ka ng construction firm or construction company, hindi ka nahihirapan, lalo na pag may connection ka sa mga congressman, sa mga senador. Mabilis kang makakuha. Ngayon, napaka-imposible naman na i-share mo lang doon basta-basta sa isang construction company kung hindi kayo magkakakilala. Do you think, mga kababayan, wala bang anomalya? Wala bang sabwatan na nangyayari? Wala bang panlilinlang at garapalan? Meron po. Wala bang panduduga? Meron. Napaka-imposible. Kung ikaw si Diskaya, napakapagod ka dyan magbibiding-biding, tapos bibigyan mo ng share si Bongo at ang tatay ni Bongo ng project mo. So ibig sabihin, malay natin, isa si Bongo sa nagbigay ng project sa kanila. Kaya, di ba? Kaya ang gawin, bibigyan din ni Diskaya ng project ang tatay ni Bongo for the sake of utang na loob, 'di ba? Yung alam mo yung bigay balik, yung ganon, ang tawag diyan mga kababayan, 'di ba? Napaka-imposible naman. That's a big question and nako. Ayaw na mag-English. Ang hirap, wala akong script, hindi katulad kay Bongo nagbabasa ng script kaya English. 'Di ba? Napaka-imposible mga kababayan. Napakapagod ka dyan, magpapakapagod ka, magbibiding-biding, tapos isi-share mo lang yung nakuha mong bidding sa kapwa mo kontraktor. Di ba? O sino ang niloloko? Taong bayan, gobyerno. Tapos, paano nagkakilala itong mga ito? Diba? Yan. So yan yung mga problema ni Bongo na harapin niya pagka Paano sila nagkakilala? naisampa na to. Sir, former President Duterte, paano siya kasama din dito sa kaso? Dahil Kita ninyo, mga kababayan, niluloko nila ang tao. Ngayon, madadala pa ba kayo sa iyak ni Bongo? Madadala pa ba kayo dun sa sinasabi niyang, isa din ako sa mga kasama ninyo na galit sa kurakot?
Alam mo, sa totoo lang, sige, given na yon, tanggapin natin para hindi na tayo magkalito-lito at masakit yung ulo. Tanggapin natin na walang alam si Bongo dyan. Tanggapin natin na walang alam si Bongo dyan. Pero, hindi ba alam ni Bongo sa sarili niya na pinagbabawal sa saligang batas na kapag nasa posisyon ka, kapag meron kang posisyon sa gobyerno, bawal na kumuha either kamag-anak mo, kapatid mo, pinsan mo, o malayo na 4th degree na kamag-anak mo, tumanggap ng proyekto kasi meron kang kamag-anak. Tignan nyo, try nyo mag-apply ng mall. Tignan nyo mag-apply kayo ng mall. Anong unang tatanungin sa inyo ng HR? May kamag-anak ka ba na government official? May kamag-anak ka bang pulis? Di ba isa sa tanungin nila yan? Sasabihin mo agad, meron po. Pagkabukas hindi ka tatanggapin. Isa yan sa mga rason. Kapag na-apply ka ng trabaho sa mga mall, ang isa na tanong dyan, di ba? May kamag-anak ka bang pulis? May kamag-anak ka bang politician? Alam mo kung bakit kanila hindi tatanggapin? Kasi bakit? In case na hindi sila makabigay ng sahod sa'yo, mabilis silang madali. Halimbawa, madili yung pagpasahod sa'yo or paghulog mo nila ng SS, Pag-ibig, PhilHealth sa'yo, pwede kang magreklamo kasi may kamag-anak kang pulis, may kamag-anak kang politician, pwede silang puntahan agad. Masisilip yung store nila, may possibility pa na mapatanggalan sila ng prangkesa or lisensya na hindi sila makapag-operate. Ganun yan. Diba? Ay, Diyos ko naman, mga kababayan. Ganun yun. Try nyo mag-apply ng mall. Ako nadaanan ko yan. Diba? Sa mga malalaking kumpanya, bawal. Sa mga malalaking kumpanya nga, bawal ka nga magtanggap ng katrabaho mo, kapatid mo eh. Tapos sa gobyerno, pwede ka magbigay ng project sa tatay mo, tapos may position ka sa government. Not only simple position, but also senator ka pa. Sige nga. Sa mga malalaking kumpanya, bawal ka makapagtrabaho ng kapatid mo. Bawal ka magtrabaho asawa mo. Mahirap yun. Conflict of interest yun. Kung halimbawa ako cashier, tapos yung asawa ko manager, di ang bilis namin nakawin yung kita. Conflict of interest ang tawag dun. Sa government, ganun din. Diba? Tapos isipin nila sa butahe, yes, Sir Pao Rosimo. Ganun yan. Diba? Napaka-simple mga kababayan, mga DDS, napaka-imposibleng hindi nyo yan magets. Alam ko may mga DDS dito na hanggang buhay mamamatay na lang, worker pa rin. Napaka-imposible. Try nyo magtrabaho sa mga malalaking kumpanya. Sa bagay, wala namang DDS na nakapagtrabaho sa malaking kumpanya kasi yung mga bubunga. Hindi naman tatanggapin yung mga DDS sa mga malalaking kumpanya kasi mga bubunga sila. Diba? Diba? Isipin nyo yan. Mga DDS, napaka-imposibleng hindi nyo nagigets yan. Try nyo pumasok sa mga big company. Diba? Bawal jowa, bawal mag-asawa, bawal magkapatid. Sa politics, ganyan din. Kung nasa posisyon ka sa government, bawal kang kumuha ng proyekto sa gobyerno na ang kukuha lang din naman ay yung kapatid mo, ang tatay mo, kamag-anak mo. Bawal yun. Diba, Ma'am Susan Vergara? Kaya mga DDS na pagkayosibling hindi nyo maintindihan yan. Kita nyo naman. Sa ni Senator Antonio Trillanes, explanation niya. Isa yung principal. Ang nangyari dito, nung mayor pa si Duterte, executive assistant si Bongo. Maaring iniisip nila na hindi naman kilala itong tatay at kapatid ni Bongo that time. Pero eventually, nung nagpresidente na, nakita natin si Bongo. Hindi, Senator Trillanes, kilala na yun na may negosyong ganyan ang tatay ni Bongo at kapatid ni Bongo. Kaya hindi sila natatakot, kaya hindi sila nagwo-worry na masisilip kasi hawak na nila ang batas. Presidente ka ba naman? Subukan mong tirahin yung kamag-anak ng executive assistant ko kung hindi kita ipapatumba. Yeah? Presidente siya, nasa kanya ang batas, nasa kanya ang power. Yeah? Kahit sabihin man natin na hindi kilala yan or kilala, hindi sila matatakot. Bakit? Hawak nilang batas. Tignot ngayon nga ang Supreme Court hawak nila. Ang Ombudsman hawak nila pero natanggal na. Tinaniman pa ng 204 ka espiya. Kita mo yan? Si Bongo, at halos si isang tao sila. Si Risa Porcelo po. Ang nag-a-approve ay itong si Duterte, pero nasa likod niya itong si Bongo. Sir, so simula pa nung alkalde si Duterte, itong kaso na to hanggang sa mabuo yung 7 billion na yan. Yes. Habang kinakamot mo, lalong kumakati.
No, habang kinakamot mo lalong kumakati, an-an, alipunga, hadhad yan. 'Di ba? Kita ninyo? Halimaw talaga si Sentry pagdating sa mga ganyan. Kaya sa totoo lang mga kababayan, kapag si Senator Antonio Trillanes maging presidente ng Pilipinas, kung ano yung naranasan natin sa Singapore, ka-safe country in the world, ganyan tayo. Mark my word. Sana tumakbo siyang presidente or maskin vice man lang. 'Di ba? Sana darating tayo diyan, darating yung panahon na 'yan. Hindi ako nawawala ng pag-asang hindi ito papasok pagiging presidente. Kapag ito'y tumakbong presidente at tayong mga Pilipino mag-isip, mag-utakan lang, uunlad tayo, maniwala kay sa akin. Si Senator Trillanes, tanungin mo yan, senador yan, tanungin mo kung mayaman ba yan. Ewan ko kung pera niyan, mas pareho lang yan sila dalawa siguro ni Laila de Lima. Si Laila de Lima, ganun din. Ilan lang pera ni Laila de Lima. Oh, tignan mo nga yung salin ni Risa Hontiveros ngayon, 19 million lang. Oh, kita ninyo? Yung salin na 19 million, saan ka nakakita senador ka? 19 million, yung mga kasamahan mo, tag 100 million, 200 million, 300 million, 1 billion pa. Tanungin niyo si Trillanes kung may bahid korupsyon yan. May bahid katiwalian. Wala. Yun lang problema niya, yung kinasuhan siya ng sedisyon. Pero yung pinaglalaban niya ay para yun sa mga kurakot. Yun ang kanyang kinaso ni Gloria noon sa kanya na sedisyon. Yung pagka-rebuilde sa president or sa government. Kasi nga nasilip nila yung katiwalian. Diba? Kaya nga sabi ni Trillanes nung napanood ko sa interview ni OG Diaz, sabi ni OG Diaz, di ba senador ka? Bakit hindi ka nagpayaman? Bakit yung mga colleagues mo, mga kapwa mo senador, ang yayaman nila? Sabi ni Trillanes, nasa pinag-aralan ko yan. Dati kasi nung nag-aaral ako, meron kasi kami mga pinanumpaan bilang mga sundalo na magtrabaho ng ayos, nauuyon sa aming sinumpaan bilang mga ganito, bilang mga ganyan. Bawal magnakaw, bawal tawag doon, manglamang sa kapwa. Totoo yan. Si Trillanes, sabi ko sa inyo mga kababayan, sa interview yan ni OG Diaz, alam ko na panood nyo yan. Diba? Sana. Malaki ang tsansa. Ako naman, hindi naman ako nawawala ng pag-asa na balang araw maging presidente si Trillanes. And maraming salamat po, Inshari. No, kasi bakit? Si Digo nga, 70 years old, tsaka pa naging presidente. Si Trillanes, ilang taon pa lang yan. Si PBBM nga, ilang taon na naging presidente. 70 na rin yata. 70 ba? Si PBBM, 60 plus. Diba? Oh. So, ganun, mga kababayan. So, yun. Yung aking reaksyon ngayon, mga kababayan. No? Actually, hindi ko siya masyadong habaan. No? Actually, ito nga, yung ating ngayon, mga kababayan, 'di ba? Hindi natin masyadong tagalan kasi actually 1 oras lang naman. Yun po yung sabi ni Trillanes at sa pagsampa nga niya ng kaso kay Bongo. Napanood ko nga dito mga kababayan yung patungkol sa mga salin-salin, 'di ba? Yung mga salin ng tawag dito mga politician, kita nyo si Risa Hontiveros. Wait lang po mga kababayan, tignan natin yung kanyang mga salin nila, 'di ba? Para makita natin, no? Kung gaano kayaman si Risa Hontiveros, si Lacson, 'di ba? Yung mga salin nila, nandito 'yun mga kababayan. Wait lang. Actually, yung salin ni Risa yata nasa mga na lang ito. Tignan ninyo, 19 million. Pasensya na talaga sa lahat ng nakabili ng lutin gamis sa halagang 1,200. Pinangunahan ni Senador Risa Hontiveros ang sal and reveal ng mga senador bilang pagpapakita ng full transparency. Sangayon ito sa memorandum ni Ombudsman Boying Remulla, sa gitna pa rin ang lumalawak na issue ng korupsyon sa maanumalyang flood control projects. Narito ang agenda report ni Hannah T. Sal and reveal. Isinapubliko na ni Senator Risa Hontiveros ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth sa taong 2024. May declared total assets si Hontiveros na 19.88 million.
Liabilities worth 897,840 at net worth na 18.99 million. Tatlong residential properties ang na-acquire ng senadora na nagkakahalagang 8.7 million in total. At meron siyang personal items gaya ng cash deposits, mga sasakyang gaya ng Innova at Fortuner, at equity na naka-installment. May 550,000 peso worth of furnitures and appliances din ang senadora at jewelries and books na nasa parehong amount. Pagdating sa business interest at financial connections, stockholder siya ng dive resort na Planet Dive Incorporated, member ng isang rural bank sa Nueva Ecija, at direktor ng wholesale trade na La Luna Corporation. Una nang ipinanawagan ni Ontiveros ang pagpapaiting sa public access sa SALN ng mga opisyal, lalo na't galit ang publiko sa korupsyon ng gobyerno. Diba? Ganyan dapat. Ganyan dapat. Ito yung dapat maging presidente. Lahat. Ultimo mga appliances, mga sopa, ultimo alahas, ultimo libro. Kita nyo yan? Saan ka si Sarah kaya yan? Hindi niya kaya yan. Sabi ko sa inyo mga kababayan, sabi nga ni Amy, totoo kaya? Yun lang. Di ba? Yan dapat. Ganyan ka transparent. Di ba?